Heto po ang balita mga kaistorya, ang China umano ay gagawa ng isang military base sa ilalim ng dagat. Ang sabi po ng China mga kaistorya, ang kanilang pangangatwiran, ito umano ay isang scientific laboratory lamang na isang simpleng underwater base lamang. Pero duda ng isa pong eksperto, ito ay posibleng gawin ng China na isang base militar sa ilalim ng dagat. Kumbaga ay yung sinasabi ng China ay parang smoke screen lamang. Kumbaga itinatago nila ang totoo nila nga layunin, at iyon din ang pagdududa ko mga kaistorya. Ang nakakatawag po ng pansin sa balita na ito, alam nyo bang yung underwater laboratory na yan na itatayo ng China ay muntik na yang maitayo dito sa Pilipinas, dyan po sa may bandang West Philippine Sea, sa tapat po ng Maynila, kung hindi ako nagkakamali mga kaistorya, dahil ang lokasyon nito ay yung tinatawag na Manila Trench ay nasa bandang west po yan ng Pilipinas. Panahon po yun ng dating administrasyon ni former President Rodrigo Duterte nangyari, at lumabas ang balita noon. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi sa inyo ngayon ng inyong lingkod. Pakishare po mga kaistorya at pakilike, at sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase po ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe at pakipindot na rin po ang notification bell para anytime po na magkaroon po ako ng upload o premiere o kaya naman ay live stream ay manonotify po kayo. Okay, basahin ko po ang referensya mga kaistorya. Ako ay magbigay din sa inyo ng update tungkol po sa mga balita sa dati pong presidente. China Deep Sea Laboratory in South China Sea sparks concerns. Talagang nakakabahala naman ito mga kaistorya, no? China has approved the construction of a deep sea research facility in the South China Sea. Approve. Wala nang bago dito. Kung hindi ako nagkakamali, 2018 ko pa nabasa ang balitang ito mga kaistorya. A move that signals the country's expanding role in global maritime exploration and underscore its strategic interest in the region. Nagpapalakas kasi ng presensya at nagpapalawak ng sakop itong si China. Yun ang nakakaduda doon. The station set to be built at a depth of 6,560 feet will not only serve scientific purposes but also enhance China's presence in the contested waters. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kaistorya, uulitin ko. Nagpapalakas lamang ng presensya ito si China dyan sa South China Sea, at nagpapalawak lamang ito ng nasasakupan. Yung binabanggit dito na 6,560 feet yung lalim, base sa atin pong estimate, mga kaistorya, kinuwenta natin, kung hindi tayo nagkakamali, ay nasa mahigit 2,000 metro sa ilalim ng dagat. Doon po nila umano ito gagawin. As reported by the South China Morning Post, details of the ambitious project were disclosed in the journal Manufacturing and Upgrading today by researcher Yin Jianping and his colleagues from the Chinese Academy of Sciences South China Sea Institute of Oceanology. The station will be able to accommodate 6 scientists for up to a month at a time. Wala talagang kakontentuhan itong si China, no? Masyadong mapaghangad, hindi nakukontento. Tuloy po natin. The Deep Sea Research Station lang naman daw po mga kaistorya. Speaking of China's maritime research, mga kaistorya, alam nyo bang ginagalugad ng China ang mga karagatan sa mga bansang nakapaligid sa South China Sea? Ano ang purpose nun? Military purpose po yun mga kaistorya. Anong klaseng military purpose? Juan Historiador, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya, dahil mayroon din po akong reference na babasahin sa inyo. The Deep Sea Research Station, often referred to as an underwater space station, ito'y tinatawag din ng iba na AI Atlantis, is expected to become operational by 2030. So, estimated mga kaistorya, mula ngayon, mga 5 taon na lang. It will primarily focus on studying cold sea ecosystems, methane-rich hydrothermal vents, and other deep sea environments. Ibig sabihin, yung mga natural oil and gas deposit po sa ilalim ng karagatan sa South China Sea, target din po ng China. The facility is set to function as the core of an extensive research infrastructure
which include China's growing network of seabed fiber optic cables and the advanced drilling vessel Mexiang, which is designed to reach the Earth's mantle. Located in the disputed South China Sea, yung mga pinag-aawayang area o lokasyon dyan sa South China Sea, no? The research facility reflects China's intent to, eto na ha, reinforce its influence in the region at pumapalag naman ang mga bansa sa rehiyon ng Southeast Asia. Kasama na tayo doon, kasama ang Japan, kasama ang Taiwan, South Korea, Vietnam, Malaysia, mga binubuli ni China. Beyond its scientific goals, the station will be integrated into a broader surveillance network. Military activity yung surveillance, mga kaistorya combining unmanned submersibles, surface ships, and seabed observatories to create a sophisticated maritime monitoring system. Yung maritime monitoring system, abay, hindi lang po yan for scientific purposes, mga kaistorya. Pwede po yung magamit for military purposes. The South China Sea holds vast untapped natural resources. Kagaya nga nung nandyan po sa West Philippine Sea, mga kaistorya. Mas malaki pa umano ang natural oil and gas deposit dyan sa West Philippine Sea kaysa sa isang bansa na member po ng OPEC. Kaya nga ang Pilipinas ay binansagang pulubi na nakaupo sa bundok ng mga ginto. Yung bundok ng mga ginto na tinutukoy ay hindi literal na ginto, kundi yun po yung natural oil and gas deposit. Bakit? Isa kang mayaman pala, pero pulubi ka, nakaupo ka pa nga sa bundok ng mga ginto. Bakit ganun? Kasi hindi natin napapakinabangan dahil sa kagagawa ng China. Nang hihinayang ako sa nakaraan. Babalik na naman tayo sa panahon ng Marcos Sr. Noon pa, plano na nila yan. Kaya nga po itinatag ng former and late President Ferdinand Marcos Sr. yung ahensya ng gobyerno na namamahala po sa mga oil and gas exploration and exploitation. Dahil yun nga po ang purpose niya. Sa kanyang panahon ay ipinasurvey na po niya, mga kaistorya, yung karagatan na yan natin hanggang sa Sabah. Kasi nga po, talagang plano noon ng former President Marcos Sr. Wala pang China noon na nambabalya, nambubuli, nananakot. Kaya lang anong ginawa? Nakakapanghinayang. Nabanggit ko lang, kasaysayan, totoo yan. Hindi yan mapagtatakpan. Maraming beses ko nang ginawa ng content yan. Research, talagang lehitimong mga references ang ginamit po natin, mga kaistorya. The South China Sea holds vast untapped natural resources including oil, natural gas, and rare earth minerals. Pasensya, talagang bulol ako, talagang pilipit ang dilak, pero magbikol tayo. Magkakatabla-tabla po tayo. The ability to conduct extensive deep sea research will provide China with valuable data for resource exploration and extraction. Target na. Malamang pinag-iinteresan ni China yung mayamang gas, natural gas, and oil dyan sa West Philippine Sea. Posible. Ang aking hinali, mga nasa 80 to 90%, mga istorya, no? Bolstering its long-term economic and industrial strategies. Nabanggit ko na rin dati, bagsak ang ekonomiya ng China. Nangangailangan sila ng supply na mapagkukunan para maibangon ang ekonomiya nila. Posibleng solusyon yung nandyan po sa West Philippine Sea. Kung magtatagumpay sila, mabuti na lamang ang kasalukuyang administrasyon ay hindi po pumapayag na kahit isang pulgada kwadrado man lang ng teritoryo natin ay makamkam ng foreign power nang walang iba naman tinutukoy, wala naman ibang gumagawa kung hindi ang China, no? Ito na ang supporting reference na maipapakita ko sa inyo. Noong 2018 po ito, panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, nangyari, China eyes Manila Trench as possible site for its underwater base. Naniwala na kayo, mga kaistorya. May mapa pa dyan, na nakalagay, makikita mo talaga sa bandang west. 2018, ito po ay November 28, 2018, ibinalita online ni Inquirer. Tuloy natin, the Manila Trench, an oceanographic feature situated within the Philippine Exclusive Economic Zone,
is one of the locations being eyed by China for its proposed underwater base in the South China Sea. Noong 2018, tinarget, plinano ng China na magtayo ng underwater laboratory facility sa Manila Trench po yan, sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. The Hong Kong daily newspaper South China's Morning Post reported earlier this week that China is considering to build an underwater sea base dubbed as AI Atlantis in the hotly contested waterway for its unmanned submarine science and defense operations. Naniwala na kayo sa sinasabi ko? Hindi lang yan para sa scientific research. Kung hindi po, ito na, defense operations. Military purpose po, mga kaistorya. The project named in part after Hades, the underworld of Greek mythology, was launched at the Chinese Academy of Sciences in Beijing this month after a visit to a deep sea research institute at Sanya, Hainan province by Chinese President Xi Jinping in April. The report said, tuloy pa natin mga lumilinaw na unti-unti, nagkakaroon na ng picture. Kaya ang sarap pong mag-research mga kaistorya, kumpara sa iba, boring ang pag-research dahil kakainin niyan yung oras mo at talagang yung utak mo ay talagang iba ang epekto sa utak ng pag-research. Kung mahina-hina ang dibdib mo sa pag-research, mga kaistorya, kumbaga sasambulat ka dyan Pero ang sarap kasi marami kang matutuklasan mga nakatagong impormasyon at kaalaman. Professor Yan Pin, an academy researcher with the Key Laboratory of Ocean Marginal Sea Geology from the Chinese Academy of Sciences in Guangzhou, told the news agency that the Manila Trench is one of the candidate locations for the underwater base because its depth exceeds 5,000 meters. Malalim palang Manila Trench, which appears to be suited for the project requirement. Yung trench kasi ay parang isang bangin, sa ilalim ng dagat. Part of the trivia, mga kaistorya. Isang pagkakamali lamang umano kung tatayuan niya ng underwater laboratory yung Manila Trench. Maaari ikang matrigger yan, yung Manila Trench, at mag-cause yan ng isang higanteng tsunami. Sabi din po ng isang eksperto. Dagdag kaalaman lamang. Mabuti na lamang ay hindi po natuloy. At isa pang nakakabahala doon, kung natuloy, mapapalayas pa kaya natin doon ang China. At pwede pa lang gamitin yun para mag-spy sa atin. Para bantayan nila ang galawan ng Pilipinas. Mabuti na lamang hindi natuloy, pumutok ang balita. Basahin pa natin. The project was reportedly the outcome of Xi's visit to the research institute in Hainan last April, urging them to dare to do something that has never been done before. So ang ugat ng lahat, mga ambisyon ni Xi Jinping. So ang walang kakuntintuhan dito, ang ambisyoso dito, mga kaistorya, si Xi Jinping. There is no road in the deep sea we do not need to chase. We are the road. Aba, talagang yung mga metaphor ni Xi Jinping maganda ang epekto niyan sa mga nanonood at nakikinig Pambobola yan Na-uplift yung spirit at pagiging makabansa ng mga nakikinig at nanonood sa kanya The president was also quoted as saying that China was a big ocean country. Baka na nga yung kasakiman nila sa karagatan yan ang tumunaw sa kanila The president was also quoted as saying that China was a big ocean country with vast claimed waters. Claimed lang, hindi pag-aari. Malinaw na sinabi. Xi Jinping, mga kaistorya. And there was a march into the ocean to accelerate the build-up of a maritime power. Si Xi Jinping mismong may sabi. Build-up of maritime power ang dahilan kaya ito'y ipinag-utos niyang ipagawa itong AI Atlantis o sabi nila scientific laboratory underwater. Pero
Sa totoo lang, military purpose. Kaya ang sabi ko, mga kaistorya, ang duda ko rin dito, gaya rin ng duda ng isang eksperto, military base sa ilalim ng dagat. Tuloy pa natin, maritime law expert J. Batong Bakal said the Philippines should question China's latest actions, especially that the proposed project is within the country's EEZ. Ito yung dinibate ni Senator Robin Padilla na aking kababayan, si Professor J. Batong Bakal ng University of the Philippines, isang matagal ng eksperto, dekada-dekada na. Ano, napakalawak ng kaalaman ng taong ito. Dinibate ni Senator Robin Padilla sa definisyon ng Coast Guard. Ay, ewan. Ginawang ko yun ng content, mga ka-istorya. We should be watching this carefully because they have demonstrated that they are willing to do these things regardless of what we say. Wala silang pakialam kung anong sinasabi natin. Totoo yun. Sabi nga, kaibigan ba natin talaga ang China? Kung sa sarili mong bakuran, nagte-trespass sila. Ganyan ba ang klase ng kaibigan? Papasukin ba ng isang tapat na kaibigan ang bakuran mo nang hindi mo nalalaman? Walang respetong kaibigan, hindi tunay na kaibigan yun. Sabi po ng isang mambabatas. No, mga kaistorya. Ha? Tuloy natin. So we can't just let this pass without necessary inquiry or statement of concern. At this point, there should be request or demand for more transparency, if ever. Ano kaya ang naging pahayag noon ng palasyo sa panahon ng dating Pangulo, mga kaistorya? Knowing that the former administration pro-China, totoo naman, while China presents it as a scientific endeavor, ito na yung pagdududa ng isang eksperto, si Professor J. Batong Bakal. The expert warned that the project still has a military aspects to achieve maritime domain awareness in the underwater territory. Naniwala na kayo sa sinasabi ko kanina, mga kaistorya, o eksperto na po ang may sabi. This is all part of China's grand plan. Totoo naman mapagtatakpan pa ba yung malaking ambisyon, malaking plano ng China sa rehiyon? Dito sa South China Sea, mga kaistorya, sa Southeast Asia, mapagtatakpan pa ba? At isa tayo sa winawalang hiya nila. Hindi ko lang maintindihan. Itong mga kumikiling sa China, tayo'y inaapi ng China, winawalang hiya tayo, binubuli tayo, hinaharas tayo, nililin lang tayo, dun sila pumapanig. Anong klase kang Pilipino na ikaw ay pumapanig sa kalaban mo? Kaibigan daw natin ng China. Tinatakot pa ang mga Pilipino, gigirahin tayo ng China. Ewan, kaya hindi ko sila maintindihan Ang labo kasi ng logic nila, mga kastorya Part of this effort to this is to conduct all of this very generous marine science research work and also the data and information in the oceans. It has both scientific purposes and can also be employed for military purposes. Sabi ni Professor J. Batong Bakal. Malinaw na yung picture, no? Malinaw na. Kanina, unti-unti, no? Wala pang picture. Sinimulan natin paunti-unti. Hanggang mula sa isang malabong larawan, ngayon malinaw na. Naiintindihan na natin. Tuloy pa natin. An underwater base in Manila Trench raises eyebrows because, obviously, while they may be doing work, say exploring the area, the thinking, of course, is it will contribute to their maritime domain awareness in the underwater realm. Totoo yun. Bakit nasabi yan ni Professor J. Batong Bakal? Ang dahilan, minamapping out po ni China ang ilalim ng karagatan kagaya dito sa Pilipinas. Tapos na po silang i-map out ang West Philippine Sea. At
Sa Philippine Sea, sa Pasipiko, naispatan din dun ang mga vessels ng China na nagko-conduct ng research. Bakit? Importante na kabisado nila ang ilalim ng karagatan para sa kanilang mga submarines. Paano mo yan nasabi, Juan Historiador? Ito po ay si WSJ, American Mainstream. China is mapping the seabed to unlock new edge in warfare. Beijing's exploration of distant waters bring security fears and complaints. Dito pa lang maiintindihan na natin, may hint na kaagad. Basahin natin. China is rapidly expanding ocean exploration in waters far beyond its shores. Malayo naman talaga. Libo-libong milya ang layo. Nakakarating pa sila tapos sasabihin nila kanila. Historically, pag-aari nila. Ano yun? Sending out a fleet of vessels whose research offers Beijing valuable, military intelligence as it expands its naval reach and menaces U.S. allies. Palagay ko isa rin sa dahilan kung bakit po nambubuli, naninindak, nag-aaktong maton itong China, nang haras, no? Nananakot pa itong mga pro-China na gigirahin tayo ng China high-tech, ikaya no, yung mga hypersonic missile yan. Para matakot yung mga bansang nakapaligid sa South China Sea para wag pumalag sa kanila. Yung menaces na tinatawag, nananakot, nambubuli, naninindak, nanlilinlang, nanghaharas. Yan yung mga ginagawa ng China. Mga kaistor, naintindihan niyo na po. No? Yun pala yun. Para po sa mga naghahanap ng matibay na hollow blocks at murang hollow blocks, mura talaga kaysa sa iba, promise, kaunting patalastas lang, pagbigyan nyo na po si Juan Historiador. Ay sa 7 Brillantes na po kayo bumili. Ang kanilang lokasyon po ay sa Barangay Batonlapok, Butulan, Zambales, along Paitan Road, yung papunta po ng Tautog or Camara. Wag lang namang ninyong ipagkamali kasi maraming hollow blockan dyan. Diyan naman sa 7 Brillantes may nakalagay na signage. Malinaw naman po ninyong makikita. Screenshot nyo na ang kanilang contact number at sabihin po ninyo, nirefer kayo ni Juan Historiador sa kanila para bigyan po nila kayo ng discount. Magandang discount po, mga kaistorya. Malapit lamang yan sa Triangle Intersection, mga kaistorya, ng Butulan Town proper. Ang sarap ng hangin na naman. Whew. Para bang isang ibon na nakalaya at malayang lumilipad sa parang. Yun ang pakiramdam ko kasi ilang taon naman akong nakulob sa aking studio. Ngayon pakiramdam ko, ang laya-laya ko. Eto na po, mga kaistorya. Si dating Presidente Duterte daw po, mga kaistorya, ay nakakulong na sa ICC doon sa Hague, sa Netherlands. Yan po ang sabi, mga kaistorya, sa balita ni GMA News. Basahin natin. Former President Rodrigo Duterte has entered the Hague Penitentiary Institution of the Scheveningen prison where he is set to be held while awaiting trial by the ICC for alleged crimes against humanity in his administration's war on drugs. Duterte was brought to the Hague Penitentiary Institution or the Scheveningen prison at 7:34 p.m. aboard a black vehicle. Yun, mga kaistorya. Ito naman daw po yung mga judges para sa pre-trial, mga kaistorya, ng ICC chamber, no? Itong tatlong judges na ito. Basahin ko. Romania. Sa bansang Romania, Judge Yulia Antonovanelia Moto, presiding judge. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Hirap. Galing naman sa Benin, Judge Rain Adelaide Sophie Alapini Gansuo. Galing naman Mexico, Judge Maria del Socorro Flores Liera. Tatlo, puro babae. Ay di ba't ang dating presidente naman ay chick boy? Biro lang. Huwag naman po tayong masyadong seryoso. Sabi ni Philippine Star, meet ICC's pre-trial judges. The International Criminal Court released the pre-trial chamber. One, judges who issued the warrant of arrest against former President Rodrigo Duterte. Yun na, pinangalanan na mga kaistorya. Ito pa, balita po.
Si Kwan daw po mga kaistorya, yung anak po ni Pangulong Rodrigo Duterte, former President Rodrigo Duterte na si Representative Paulo Duterte ay pinayagan umano, mga kaistorya, ni House Secretary General Reginald Velasco na binigyan ng travel clearance para makabiyahe ito papuntang Hague, Netherlands, bibisita sa kanyang tatay. Ganon din naman po si Vice President Inday Sara Duterte. Ang sabi sa balita din ni GMA News, the Office of the President issued a travel authority to VP Sara Duterte for her travel to Netherlands. PCO Undersecretary Castro confirms. Ngayon, may isang grupo po mga kaistorya na nagsusulong ang gobyerno natin na muling sumali o maging member ulit ng ICC. Human Rights Watch po mga kaistorya ang may sabi The Philippine government should consider rejoining the International Criminal Court to help address ongoing human rights violation in the country, the Human Rights Watch said Wednesday. The HRW stated that rejoining the ICC is a step that an increasing number of Filipinos support. Kaya po mga kaistorya, ano sa palagay ninyo? Kayo ba'y pabor na maging member ulit tayo ng ICC? Sabi naman po mga kaistorya ni Karim Khan, chief, ito po ay prosecutor chief prosecutor ng ICC. Sabi sa balita ni GMA News, I think it's important to show that the office is working with communities, with states, with international organizations, with other partners to make sure that the investigation could be focused and could move as effectively as possible. The fact that it's being executed is important to the victims. It means a lot to the victims. That's the feedback we've already received. Libo-libo yun. Nasa 30,000 umano. Yung mga kamag-anak nila hanggang ngayon sumisigaw ng hustisya. Yan po ang mga balita, impormasyon, kuro-kuro, opinion, saloobin, reaksyon, kritisismo na maibabahagi sa inyo ni Juan Historiador ngayon. Maraming salamat po sa mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po si Juan Historiador higit sa lahat sa atin pong Panginoon sa masaganang biyaya at pagpapala at mga tagumpay na ibinibigay niya sa atin. Purihin ng Panginoon mga kaistorya. Salamat po sa lagi po ninyong panonood, pakikinig, pag-like, pag-share, pag-antabay at walang sawang pagsuporta sa inyong kaistorya. Sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Ikaliligaya ko po yun mga kaistorya. At maaari din po ninyong pindutin ang notification bell. Mga kaistorya. So hanggang dito na lamang po. Ang sarap talaga ng hangin. Yan ang masarap pagka nasa labas kayo. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.